Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, breaking news. Eto na, mabubunyag na lahat, may bumaliktad, umamin na. Nako, nabulabog ang House Speaker na huli. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At huwag na po natin patagalin to. Eto na po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang nakakagulat, hindi niyo mapagtatakpan ang buong katotohanan. Matapos hindi pakinggan ang panawagan, hindi lamang ng mga Duterte kundi ng marami sa ating mga kababayan na magpa-drug test ang mga nakaupo ngayon sa pwesto, Congressman Pulong Duterte nagpasa na ng batas na makapagbibigay ng mandato sa lahat ng public officials kahit Pangulo ay dapat nang magpa-drug test o mismo. Ito Pero hindi umubra mga kababayan, no? Yung paano ka lang batas ni Congressman Paulo Duterte na magpa-drug test, no? Ang lahat ng tumatakbong mga aspiring politicians and even the old ones, mga karibyo natin, no? Hindi po nagtagumpay. Pagkat alam po natin na unang-una po yung tumutol dyan, yung young guns, no? Yung young guns ng Kamara, tumutol po sila dyan po sa... bakit ba sila tumututol dyan, no? It is for the good, no? Wala namang masama dyan. Bakit kailangan tumutol? Mga bangag ba sila? Nagtatanong lang. Yung tumututol po doon sa panukalang batas ni Congressman Paulo Duterte na magpa-drug test, no? Isa lang po ang implication niyan para sa taong bayan. Ano? Di mga bangag sila. ang naging kumpirmadong balita kung saan ay araw ng August 12, 2024, Lunes, nagbasa na ng resolusyon ng Congressman 1st District Davao Representative na walang iba kundi si Paulo Duterte kung saan ay makapagbibigay proteksyon sa mamamayan at makilatis ng taong bayan kung sino daw ang dapat nilang pagkatiwalaan. Sa nasabang resolution, obligado or walang choice na magpa-hair follicle drug test ang kahit na sino pang public officials, appointed man or elected ng taong bayan. Wala nga daw takas dito maging ang DILG Secretary na si Benhur Abalos at tulad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tila nasasangkot sa controversy na di mo na paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kung noon daw ay tila sa pilitang itinatanggi ng mga nasa gobyerno, ang isyu ng droga ay ibahin na daw ng panahon ngayon dahil mismo sa resolution ni Congressman Pulong Duterte. Dapat nga mga kababayan, no? Dapat sila na mga opisyal ng ating bansa ang manguna. Suportahan po nila itong batas na ito, ano, na magpa-hair follicle test, no? Ang bawat isang politiko or opisyal ng ating bansa. Dahil para ito sa ating lahat. Bakit ayaw ninyo? Eto tatanong lang tayo mga kababayan kasi parang may mali eh. Anong batas ang nagsasabing bawal yan? Mabawal ipa-drug test ang mga politiko at mga high-ranking official. Anong batas? Di ba mas dapat nagawan natin ng batas yan? Kasi sila mismo, dapat sila maging magandang ehemplo, no? Maging good influence, di ba? Or maging model sa bawat isang batang Pilipino na nakakakita sa ginagawa nila. Ito ganitong nangyayari. Ako, for example, ako sa batang Pilipino. Nakita ko, ang galing ni sumusuntok-suntok pa sa ads, di ba? Pero nakasalamin eh. Wow, di hahangaan ko to ngayon, hahangaan. Paano pagdating ng panahon? Paano lang I'm not saying na ganun nga. Paano pagdating ng panahon na napatunayan na itong taong ito ay gumagamit pala? Diba? Di masisiraan ng loob ngayon yung mga bata na humahanga sa inyo. Dapat ngayon pa lang. Ngayon pa lang malaman na ng mga batang ito
kung kayo ay karapat-dapat at hindi karapat-dapat nilang hangaan. Ang ipinasa sa gobyerno na kung sino man ang tututol sa panukalang batas na ito ay malinaw na may protekta o pinoprotektahan silang tao o di kaya sila mismo ang gumagamit ipinagbabawal wala gamot. Ayon pa sa viral video kung saan si Pulong Duterte mismo nagpa-test ng hair follicle test para mapatunayan na hindi siya gumagamit ng droga at ito ay isang hamon ng mga taong nakaupo ngayon sa pamahalaan. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, Yan mga huwag kabayan, kalimutang mag-subscribe na po kayo. at Maraming pakiclick na rin ang salamat po. notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, mukhang ito daw ang tatapos sa kaligayahan ng mga nakaupo ngayon sa pwesto dahil mismo ang former presidential son ng 1st District Congressman ng Davao City na walang iba kundi si Pulong Duterte ang opisyal na naghain ng resolusyon na magbibigay efektibo sa dapat ay magkaroon na ng random drug testing ang mga nakaupo ngayon sa pwesto kahit pa man ang mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinamumunuan ni Congressman Pulong ang kanyang naging pahayag kung saan ay nanindigan ito na dapat lang na nararapat na magpa-drug test ang mga public officials o ang leader ng bansa na tila humahawak ng critical position sa gobyerno. Sa kanyang naging pahayag, pinanindigan ni Congressman ng Davao City na mas makakatulong ang pagpa-drug test ng mga public officials. Naisip ko lang bigla mga kababayan kasi 'di ba si Speaker Martin Romualdez gusto niya mag people's initiative to change, no? To have a charter change mga kababayan. Naisip ko lang bigla baka pwede rin tayo mag people's initiative or isa sa mga congressman diyan, no? Mag people's initiative to pass this law mga kababayan. Pwede ba 'yon? Taong bayan na magdedesisyon kung ipasa ba ito or hindi. Itong drug testing kasi wala naman si Raulong Pilipino. Diba? Itong mga mga politiko lang talaga. Ewan kung bakit. Pero protektahan siguro mga ito, no? Na lahat ng mga politiko at mga opisyal ng ating bansa ay magpa-drug test, mga kababayan. Pwede kayong magkaganon, no? Taong bayan na, sige, pirma tayo ang lahat, no? Buong sambayan ng Pilipino, pipirma just to pass this law. Kasi mga inutil na ang nasa, ang mga nandiyan sa Kongreso, mga inutil na, hindi na nakapag-isip ng tama. Kung mali ba ito? Ito, tanungin ko po kayo, Mali ba itong batas na ito? Kung ipapasa itong batas na ito? I think it's not. Di ba? Kaya naisip ko, bigla, baka pwedeng people's initiative na lang din. Di ba? Mag-people's initiative to pass the law. Pwede kaya yun? Officials para masiguradong nasa tamang pag-iisip ang mga nakaupo ngayon sa pwesto. Ayon pa sa official report na ilabas ng inquiry that At kung magkakaganon man, pasensya na, putulin ko na saglit, kung magkakaganon man, magkaroon tayo ng people's initiative. For example lang, to pass this law, isa ka ba sa pipirma, mga kababayan? Ako talaga sa pipirma dyan. Kung talagang ipapasayan ng taong bayan na magdesisyon, wag na sila. Pipirma po ako. Kayo mga karibin natin, for example lang we're not saying na this is gonna happen, but for example lang, pipirma ka ba? Siyempre, I think, I'm pretty sure pipirma rin kayo. If hindi kayo pipirma, mga kabayan, paki-comment yung rason ninyo. Baka sakaling we understand, no? Kasi lahat naman po tayo may karapatan, no? net sa kanilang official website. From Inquiry.net, Paulo Duterte wants periodic drug tests for all government officials. Manila, Philippines, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte filed a bill that seeks to require drug tests for all government officials every 6 months. In a statement early Tuesday morning, Duterte said that he filed House Bill number 10744 on August 12 to amend the provision of Republic Act number 9165 or the Comprehensive
Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, specifically the 30th bill intend to modify Section 36 of the Republic Act number 9165 by requiring a hair follicle drug test as an initial test and then a urine drug test as a confirmatory test for driver's license applicants and government officials, whether elected or appointed. Considering the initiative towards the deterrency of drug use and abuse, exemptions of a favors in the mandatory nature of random drug testing shall not extend to certain class privileges such as the elected and appointed officials, since it becomes imperative upon their own mandate that they shall lead the life of modesty and integrity, states the explanatory note of the 30th bill. Also, House Bill number 10744 encourages candidates for the election to undergo drug tests 90 days before the election day. According to the 30, the hair follicle test was picked as a mode of drug testing because it is believed to be a more accurate method of detecting drug and substance abuse. The Pont and the Baumgartner and drug testing by urine and hair analysis, complementary features and scientific issues in 1995 upholds that the hair follicle test can detect the intensity of the quantitative result of usage of the person being tested within the 90 days, in contrast with the urine drug test, which needed to be conducted frequently, at least once a week or more. House Bill number 10744 explains, granted such wide time frame of detection, or what it terms as a surveillance window, accusation drug testing, and this bill also proposes, will eventually become the norm, not only to government employees but also to elected and appointed officials as well as the candidate for electoral posts. However, on their own accord, it added, the hair follicle drug test is the same method that critics the President Ferdinand Marcos Jr. have been asking him to undergo the disapproval allegation that he is using illegal drugs. Some personalities, including Representative Paulo Duterte's father, former President Rodrigo Duterte, have been linking Marcos to illegal drug use. In November 2021, even before the campaign season for the 2022 national election, did outgoing President Duterte claim that one of the candidates for president uses cocaine, which may believe was Marcos. Pero hindi po tayo nakinig, no, mga kabayan. Doon po sa sinasabi ni former president na there is one candidate running for president that addictus. Pero ako nagsisisi talaga ako ngayon eh. Sinasabi ka ng iba, nagmahay na ba ang lahat? Di ba? Yan yung nagtitrending sa Facebook, oh. Di ba yung nagmahay na ba ang tanan? No, nagsisi na ba daw ang lahat? Kasi ako, sising-sisi talaga ako. 10 ng aking pamilya, mga karib natin, is now. Grabe. No, parang, hindi lang talaga, parang talagang nabudol tayo, mga kabayan. Iba yung pinaniwalaan natin dito ngayon sa ginagawa. Grabe. Marcos, however, has denied this, submitting himself to a drug test days after the older Duterte's assertion. Last January, the president also refused to give weight to the former president's accusations, noting that it might be the Finality Acting app. Duterte previously admitted to using fentanyl, a strong painkiller that is said to be more potent than morphine and heroin. Marcos again found himself linked to illegal drugs after former Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA agent Jonathan Morales came out. So yan mga kabayan, yan po naging istorya, no? Lumabas na po si Sir Jonathan Morales. Ngayon kasi napapahaba tayo, puntahan na po natin si Recto. Baka nagtataka kayo, Recto po yung tapos hindi pa lumalabas si Recto. Puntahan na po natin si Recto, although alam niyo naman po yung naging balita dito about kay Sir Jonathan, ex-PDEA Jonathan Morales, na na-stop na po yung hearing dyan because there are some politicians are being linked, no, dyan kay James Kumar, no. Okay, eto na po mga kababayan. Teka lang, hanapin natin. Ito. Okay, eto. Kanya silang bulahan sa isa't isa. Kala siguro nila mabubola mga Pilipino. Basahin natin itong statement ni Ralph Recto. Basahin natin. Sabi niya dyan, "We are happy to announce that the President just signed into law
the 6.3 trillion national budget for 2025, which we have carefully studied line by line. This government's most powerful tool to deliver the biggest growth and economic benefits for the Filipino people for next year. Ha? Nako, sabi ko na nga ba mga kababayan, no? Pipirmahan. Ano kaya yung mga nagbago or binago? Sana diniscuss din ni Recto, no? Para malaman natin kung nadagdagan ba or hindi dinagdagan yung ibang mga departamento na binawasan nila. Nabigyan ba ng subsidy yung PhilHealth ulit or wala? Well, we still waiting, no? Kung ano man yung mga ano nila. Pero still, what I'm trying to point out, pinirmahan na po, mga kababayan. Pinirmahan na po yung, magkano to? 6.3 trillion, mga kababayan. Pinirmahan na po. Pinag-aralan daw nila ng mabuti to, mga kababayan. At, eto, to deliver biggest growth sa sa ekonomiya na magiging benepisyo ng mga Pilipino. Ano? Pamimigay lang naman ng ayun ang ginagawa ninyo. Anong economic ang sinasabi nyo? To deliver. Talagang dinideliver ninyo. Oh, tama po. Tama po yung sinasabi ni Recto dito. Talagang dinideliver po nila. Bawat pangangayuda ninyo, di ba? Delivery man yan. Pangangayuda ninyo. Good job. Kung ganyan ang ano ninyo. Ay, nako. Kasi mga kababayan, ito lang naiisip ko kung talagang biggest growth daw, ibig sabihin, our economy, no, is growing. Kasi dito, biggest growth na growing tayo. Pero bakit pahina ang piso? Diba? Sa Asia, I think may nabasa kong balita, sa buong Asia, mga kababayan, peso ng Pilipinas ang pinaka weak na currency. Nako. Tapos eto pambubudol na naman to pambubudol na naman po itong sinasabi dito ni Recto. Ano akala niyo sa mga Pilipino hindi marunong mag-research? Makikita mo pa nga lang, i-research mo lang USD to peso. Makikita mo na kung ang ekonomiya natin ay growing or not. Sige, search nyo mga kababayan. USD to peso. Di ba? Napakahina po ng piso natin. So sasabihin mo, ang ekonomiya natin, grabe. Nagbe-benefit daw ang mga Pilipino. Talaga, oo. I agree with you. Ralph Recto, Secretary of Finance. Oo. Nagbe-benefit talaga yung mga Pilipino. Lalo na yung mga walang ginagawa. Bakit? Tama yung sinasabi mo, dinideliver ninyo. No? To deliver. Dinideliver talaga ninyo. Pero ayuda dito, ayuda sa likod, ayuda sa harap. Wala na. Puro na lang ayuda. Umaasa kayo ng biggest growth? Tanga ba kayo? Ano ba ang pwedeng maibigay ng ayuda? Anong biggest growth ang pwedeng maikontribute niyan sa Pilipinas, Ralph Recto, Aber? Maiintindihan. Yung biggest growth yung sabi niya, pero yung narinig ko, parang sinabi, biggest growth, no? Bigas. Pamimigay ng bigas kasi ang iba diba? Biggest growth, nako po. Kung kaliwat kanan yung infrastructure maiintindihan ko pa kung kaliwat kanan na pinapaganda nyo ang Pilipinas. Yun, may purpose yun. Magigets pa ng mga Pilipino, gusto nyo na talagang palaguin ang Pilipinas. Pero ito, no, kaliwat kanan po yung pangunguha nila ng pondo kung saan-saan. Gagamitin na sa pang-aayuda. But, mga kababayan, no, kung yung kaliwat kanan pangunguha nila ng mga pondo, no, sinasacrifice nila yung ibang departamento na mas kailangan ng pera. But still, they're still going to, kumbaga, hindi na ito normal.
Maraming ang nagsasabi na ito na ang pinakapangit na budget ng ating bansa. Do you agree? What I'm trying to point out, kung yung kinukuha nila, yung pagbebenta nila ng gold, ng mga ari-arian natin, no? Nilalagay po nila sa infrastructure, di ba? Marami ang magbe-benefit niyan. Sa pagtatayo pa lang infrastructure, magbe-benefit na yung mga Pilipino. Pero, di ba, magli-labor sila, maghahanap sila ng mga skilled, no? Na mga Pinoy to build the infrastructure. Diyan pa lang, magbe-benefits na yung mga Pilipino. Pag natayo naman yung infrastructure na yan, if it is profitable, pwedeng pagkakitaan, doble-doble. Ang kaso dito, ang hirap ngayon kasi hindi nila tinuturuan magtrabaho. May kasabihan nga dyan, di ba, kung gusto mong ma-improve niya yung sarili niya, teach him how to fish, no? Turuan mo siyang mangisda, para malaman niya kung gaano kahirap at gaano kasarap, di ba? Ang kaso ngayon, wala na Parang hinuli na nila yung isda, inihain na nila doon sa pagkainan, kain na lang yung Pinoy. Ang hindi natin alam, mga kabayan, if the fish is fresh, diba? Kasi kung hindi yan fresh, maaaring one day, no, mamatay ang Pinoy sa lason. Something like that. Mas maganda talaga kung ikaw yung nangingisda, alam mo na ito ay fresh. Kapag hindi ikaw nangingisda, puro ayuda lang, we don't know. Diba? Maubos ang kaban ng ating bayan dyan. Siguro ko, dapat palitan yung natin Department of Finance, Secretary of Finance. Diba? Kung puro ayuda lang ang isasuggest niya sa ating presidente, mag-resign na lang po kayo. We don't need ayuda. Wala. Ang lumalabas dito, ayuda is abuloy. Sa totoo lang. Ayuda is abuloy. Kumbaga. Kasi habang tumatagal, pinapatay nyo ang mga Pilipino. Through ayuda. Bakit? One day, pag hindi nyo na yan binigyan ng ayuda, there's something happen. Ang iniisip ko mga kabayan, no? Crimes will grow. Pag hindi nyo na binigyan ng ayuda, bakit? Mga tamad na Hindi na gumagawa. Hindi na nagtatrabaho. Easy money ang gusto nila. At ang madaling easy money, nandyan sa mga underground na yan. Yan sa mga illegal na yan. You know what I mean? Mga kabayan. Kaya, wala talaga sa akin wala talagang wala talagang mabuting maidudulot itong ayuda na to. It's either mapasama ang Pilipino or maubos ang aban ng ating bayan. Wala. Nasaan yung sinasabi yung growth ng economy? Wala tayong nakikitang ganun. Huwag nyo kaming bulahin. Diyos ko po. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba. Pasensya na. I know some of you will get angry sa akin dahil sa sinasabi ko. But still, I'm going to express myself. But if you agree sa sinasabi ko, okay, congratulations. Pares po tayo ng iniisip. Ayan mga kabayan, ano man po yung reaksyon, i-comment lang po. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.